Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang naging matapang at lantarang banat kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng isang kilalang Pro Duterte vlogger na si Byron Cristobal o mas kilalang Banat Bay. Sa isang programang isinagawa ng isang istasyon na may caption na ang debate para sa may alam at may pakialam o #manindigan 2025, lantarang pinangalanan ni Banat Bay si PBBM na nangunguna sa pagpapakalat ng fake news sa bansa. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po na andon, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Samantala, isa rin sa bumanat kay PBBM ay ang kanyang dating Executive Secretary na si Atty. Vic Rodriguez. Sa isang campaign rally na isinagawa ng PDP Laban, ibinunyag ni Rodriguez na umabot na ng mahigit 4 na trilyong piso ang utang ng administrasyon ni PBBM, kung saan ay ang iba dito ay inilalagay sa mga ayuda at nagagamit para pansuhol sa mga Pilipinong butante. Ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos, wala pang 3 taon, 4.1 trillion pesos na ang utang. Saan nila linalagay yung pera ninyo? Pera nyo yan. Linalagay nila sa ayuda, tama po kayo. Linalagay nila sa AKAP, linalagay nila sa AIX. Kanya ngayong gabi, ako po'y may mga bagay na ipapakausap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng AKAP at AIX o anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung AKAP, yung AIX o kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. At sa pagkuha ninyo ng pera ninyo, huwag kayong tatanaw ng utang na loob dyan sa mga tiwaling politiko. Sa pagpapatuloy ng talumpati, pinaalalahanan ni Atty. Vic ang mga Pilipino na huwag kalimutan ang ginawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ay ipinaalisto niya si Tatay Digong at ipinadala sa ICC. Aniya sa darating na May 12 eleksyon, huwag nang bigyan ng puwang ang mga kandidato na may kinalaman sa pagpapaaresto sa dating Pangulo. 2 buwan na, magdadalawang buwan na, simula ng pinagkait nila kay Tatay Digong ang kanyang karapatang pantao. May 11, huwag niyong kalilimutan. Bago mag-May 12, alalahanin ninyo si Tatay Digong. Alalahanin ninyo kung paano siya pinagkanulo ng Marcos administration sa kamay ng mga banyaga. Huwag ninyong kalilimutan. Nang sa ganon, pagtungo po ninyo sa mga presinto ninyo ng susunod na araw, May 12, sariwa sa inyong isipan, sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong diwa, kung paano nila sinalbahe at ipinagkanulo ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga dyan sa ICC. May panawagan din si Atty. Vic sa ating mga kababayan na huwag nang pabalikin sa Kongreso ang mga kandidatong kongresman na pumirma para sa impeachment ni VP Sara Duterte. Ayon kay Rodriguez, dapat sisantihin na ang mga kongresman na gusto magpatalsik kay VP Sara sa pwesto at para magpatuloy ang mga Marcos sa kanilang political ambisyon. Tiwala at panatag ang loob namin sa pagkatao at liderato ni Inday Sara Duterte. Yan ba ang Vice Presidente na dapat i-impeach ng mga tiwali at elitistang kongresista?
Huwag ninyong kalilimutan ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang dito sa Iloilo, kundi sa buong Pilipinas. Sisantehin nyo na po sila pagdating ng May 12, 2025. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso. Maglagay na kayo ng bagong kinatawan sa Kongreso. Kilalanin ninyo ang mga kongresistang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at sisantehin na natin sila, wag nang muling ibalik sa Kongreso. Maliban kay Attorney Vic, isa rin si Senator Robin Padilla ang nanawagan sa mga Pilipino na iboto ng straight ang Duterte senatorial candidate ng PDP laban. Ito ay para mas may pwersa ang Senado pagdating sa bilangan at tawag magtagumpay ang planong impeachment dito kay VP Sara Duterte. Huwag po kayong pumayag ng ating Vice President ay ma-impeach. Kasi iilan lang po kami. Kung hindi po mananalo ang Duterte at ang mananalo lang po ay si Senator Bongo at si Senator Bato, tatlo lang po kami. Medyo mahirap pong depensahan. Alam niyo ho, ang mahirap sa Senado, yung botohan eh. Kahit na anong galing mo magsalita, kahit anong galing mo magpaliwanag, pagdating ng botohan, pag kulang kayo, kawawa kayo. Kaya kung gusto po natin talaga magkaroon ng continuity, yung masundan, yung ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag po nating hayaan na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Kung ikaw ang tatanungin, sang-ayon ba kayo at nakahanda ba kayong suportahan ang Duterte senatorial candidate ng PDP laban para sa darating na midterm eleksyon ngayong May 12, 2025? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. At panghuli, Ginoong Banat Bay. Magandang araw po sa inyong lahat. Una sa lahat, bago ko po sabihin yung sa tingin ko may mali, ay mali po muna yung pangalan ko, hindi po Brian, Byron po. Pangalawang sa tingin kong mali ay yung tanong na kung sino ang dapat mas paniwalaan, ang mainstream media ba o ang mga influencer. Siguro mas magandang sabihin natin o itanong natin kung ano yung sinasabi, hindi kung sino yung nagsabi. Dapat sa issue, hindi dun sa tao. Kung meron mang magpapakalat ng fake news sa Pilipinas, walang iba yan kung hindi ang mga politiko sa Pilipinas. Unahin na natin ang ating Pangulong si Marcos, na kung saan sinabi niya na walang baril na pumasok sa KOJC Siege. Kitang-kita po sa social media, naka-live ang mga vloggers doon, may baril ang mga pulis na pumasok doon. Ako po, naandun, nakita ko ng aking mata na may dalang mahabang baril si Torre. Ang tanong ay ito, bakit ni isang mainstream media walang pumuna sa maling ito? Alam niyo ang sagot? Simple lang. Sabi nga ni Sir Verhel, organisado ang mainstream media. Organisadong hindi sila pwedeng magsalita kung walang utos galing sa taas. Salamat po. Alam mo ninyo, malapit na ang May 12, 2025. Malapit na ang halalan. Malapit na ang pagpili ninyo ng mga bagong senador na magkakatawan sa inyo sa Senado. At sana ho ay maintindihan nating lahat, maunawaan natin lahat what is at stake for you, for me, for your family, for our country, and for the Filipino people this midterm election. Ang ating pong bansa ay lugmok na sa utang. Ang administrasyon ni Bongbong Marcos wala pang 3 taon, 4.1 trillion pesos na ang utang.
Saan nila linalagay yung pera ninyo? Pera nyo yan. Linalagay nila sa ayuda, tama po kayo. Linalagay nila sa AKAP, linalagay nila sa AIX. Kanya ngayong gabi, ako po'y may mga bagay na ipapakaiusap sa inyo. Unang-una, pag may nagbigay po ng AKAP at AIX o anumang ayuda, pakiusap ko, kunin po ninyo. Pakiusap ko, kunin ninyo yung AKAP, yung AIX o kung anong ayuda. Sapagkat yan ay pera ninyo. At sa pagkuha ninyo ng pera ninyo, huwag kayong tatanaw ng utang na loob dyan sa mga tiwaling politiko. Huwag kayong tatanaw ng utang na loob, hindi dahil katulad nila tayo, mga ingrato. Hindi ho. Hindi kayo dapat tumanaw ng utang na loob sapagkat matatalino na ang mga Pilipino. Alam nila na pera nila yan at ayaw na nating magpabudol muli sa Marcos administration. Pangalawang ipakikiusap ko sa inyo, tulungan po ninyo ang Duterte. Vote straight Duterte. Sino ho ba ang nais nating patuloy ipagtanggol si Tatay Digong? Pakitaas ang kamay. Sino rin ho rito ang nais naming ipagtanggol patuloy si Vice President Inday Sara Duterte? Pakitaas ang kamay. Malinaw, nagkakaintindihan tayo ngayong gabi. Kinakailangan po natin ng sapat na numero, ng sapat na bilang sa Senado upang ipagtanggol natin si Tatay Digong at si Vice President Inday Sara Duterte. At higit sa lahat, kinakailangan po namin kayong ipagtanggol sapagkat nanganganib ang ating demokrasya sa ilalim ng Marcos administration. Huwag ninyong kalilimutan sa May 11, 2 buwan na, magdadalawang buwan na, simula ng pinagkait nila kay Tatay Digong ang kanyang karapatang pantao. May 11, huwag niyong kalilimutan. Bago mag-May 12, alalahanin ninyo si Tatay Digong. Alalahanin ninyo kung paano siya pinagkanulo ng Marcos administration sa kamay ng mga banyaga. Huwag ninyong kalilimutan. Nang sa ganon, pagtungo po ninyo sa mga presinto ninyo ng susunod na araw, May 12, sariwa sa inyong isipan, sa inyong puso, sa inyong damdamin, sa inyong diwa, kung paano nila sinalbahe at ipinagkanulo ang kapwa natin Pilipino na ang pangalan ay Rodrigo sa kamay ng mga naglalaway na banyaga diyan sa ICC. Ganon din o, si Vice President Inday Sara, itong pinakahuling survey, 59% ng Pilipino ang nagsabi, approve kami kay Sara Duterte. Hindi po natigil dyan. Higit na mataas. 61% ng mga Pilipino nagsabi, tiwala at panatag ang loob namin sa pagkatao at liderato ni Inday Sara Duterte. Yan ba ang Vice Presidente na dapat i-impeach ng mga tiwali at elitistang kongresista? Kinakailangan namin ng tulong ninyo. Kinakailangan natin ng sapat na bilang at numero sa Senado. At dito naman ho, mga kababayan, huwag ninyong kalilimutan yung mga tiwaling kongresista na pumirma dyan sa illegal na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag ninyong kalilimutan ang kanilang mga pangalan. Hindi lamang dito sa Iloilo, kundi sa buong Pilipinas. Sisantehin nyo na po sila pagdating ng May 12, 2025. Huwag na natin silang ibalik sa Kongreso. Maglagay na kayo ng bagong kinatawan sa Kongreso.
kilalanin ninyo ang mga kongresistang pumirma diyan sa huwad na impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte at sisantehin na natin sila, wag nang muling ibalik sa Kongreso. Alam nyo, noong nangyari, kanina pinanonood natin dito. Hindi ko alam kung maiiyak ba ako o magagalit. Parang hindi pa rin ako makapaniwala. Siguro kayo ba, nakakapaniwala ba kayo sa nangyari? Parang isang masamang panaginip. Kahit po nung sumunod ako, kasi nung siya po ay hinuli, dinala po siya ng Dubai muna, pinilit ko po yan mahabol. Eh kung meron lang po akong pakpak, eh baka nahabol ko. Kaya lang talagang oras po ang dumating siya ng Hague. Dumating ako, tanghali na. Alam niyo po, ang lamig. Saksakan po ng lamig. At nung pagdating po namin doon, hindi po namin makita kung nasan si Mayor. Wala akong nasasabi kung nasan si Mayor sapagkat pagdating doon, inihiwalay siya. Hiniwalay siya kay ES. Siya na lang ang mag-isa. Mag-isang bumaba sa eroplano, mag-isang pumunta sa kung saan sa Sinakay. Hindi na po namin siya nakita. Isang araw po namin hindi alam kung nasan si Mayor. Kinabukasan na lang po namin nalaman na dinala na pala doon sa kulungan. Yung mga nangyari po sa kanya, hindi po yan dapat nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Hindi po tayo nagrereklamo dahil ginawa kay Mayor. Natural, dahil matanda na po siya, napakasakit tingnan. Meron pa tayong maririnig na kakatakin, bibit-bitin, na napakasakit pong marinig nun. Pero mga kababayan, hindi po dapat yan nangyayari sa kahit na sinong Pilipino. Kaya kami pong nandito ngayon, na bumubuo po ng PDP laban, alam ko po ang inyo pong kalooban ay naghihimagsik. At gusto ko ninyo na makauwi kagad dito. Kung gusto nilang litisin, eh dito nila litisin. Huwag sa ibang bansa. Dahil hindi naman tayo, hindi ko matatanggap na tayo'y alipin pa rin ng mga dayuhan. Huwag naman. Sayang naman yung pelikula kong Bonifacio. Sayang naman ang mga ginastos ko para sa bayan. Alam nyo, noong pa ho, parehas tayo. Nung panahon na tinutulungan ko ang Pangulo, Rodrigo Roa Duterte na manalo, gastos ko po lahat. Pagawa ng t-shirt, pamasahe, hotel. Ako po ay nadistino pa sa abroad noon. Doon ako nangampanya sa mga OFW. Gastos ko po lahat yan. Kaya naiintindihan ko po kayo. Pumunta kayo dito sa sarili ninyong pera at pagod. Ang mga taong bayan po doon, dumadating doon, may dalang pagkain. Wala po kaming ginagastos. Tubig lahat. Alam nyo, isa-isahin ho yan ni Sarah. Magpapapicture siya sa mga tao, kakausapin niya. Nakita ko, sabi ko, wow, meron palang ganitong klaseng politiko. Eh, tagal ko na rin ho naman sa politika na sumasama-sama sa mga politiko. Madalas yan, picture ng konti, salita ng konti, aalis na. Pero si Inday po, nakikipag-usap. Kinakausap niya yung tao, binibigyan niya talaga ng panahon. Eh yan ho, kung kailangan natin dito sa Pilipinas, bigyan kayo ng panahon ng ating leader. Kaya sana po, huwag po kayong pumayag na ang ating Vice President ay ma-impeach. Kasi iilan lang po kami. Kung hindi po mananalo ang Duterte, at ang mananalo lang po ay si Senator Bongo at si Senator Bato, eh tatlo lang po kami. Eh medyo mahirap pong depensahan. Alam niyo ho, ang mahirap sa Senado, yung botohan eh.
Kahit na anong galing mo magsalita, kahit anong galing mo magpaliwanag, pagdating ng botohan, pag kulang kayo, kawawa kayo. Kaya kung gusto po natin talaga magkaroon ng continuity, yung masundan yung ginawa ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, huwag po nating hayaan na ma-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Butante ng Maynila, huwag nyo na pong iboto Valeriano, ang Joel Chua at ang Abante dahil kinakailangan po natin taong mga may prinsipyo, tao na hindi binibenta ang kaluluwa sa mga tambaluslos at kinakailangan po natin yung maninindigan at itataguyod yung mandato, malinaw na mandato na binigay ng taong bayan kay VP Sara na mas marami pa sa mandatong binigay kay Marcos Jr. At huwag niyo pong kakalimutan na hindi naman mananalo yung Marcos Jr. yan kung hindi naman kinampanya ni Inday Sara Duterte. At talaga namang alam natin na binigay ni Inday Sara Duterte kay Marcos Jr. ang Visayas at Mindanao at alam natin na yan lang naman talagang dahilan kung bakit nila ininganyo si VP Sara na tumakbo ng Vice President na katandem nga ni Marcos Jr. dahil alam nila na without Inday Sara, matetake two na lalampasuhin siya ni Leni Robredo. No? At matapos na makuha na nila kinakailangan nila, ayan na, sinimulan ng paninira kay Inday Sara dahil insecure nga sila. Ang gusto nila ay Marcos forever at ganitong kaaga pa lang, gusto na nilang talagang pulbusin ang kanilang magiging katunggali sa 2028. Pero opposite po ang nangyari, lalong pinagkakatiwalaan, lalo naman pong ina-approve ng taong bayan ang performance ni Inday Sara Duterte, lalong-lalo na matapos na kinidnap ang kanyang ama papunta dito sa Dahig at yung pinakita niyang dedikasyon bilang isang anak sa kanyang ama. Bagamat alam naman natin na sa pamilyang Duterte, matagal nang nagkaroon ng annulment no, sa panig ng nanay at ang tatay ni VP Sara, ginawa pa rin niya ang kanyang obligasyon bilang isang anak no, na babae, panganay na anak babae, para talagang asikasuhin muna yung mga pangangailangan ng kanyang ama dito sa Dahig. At talagang yan ang dahilan po kung bakit pinagkatiwalaan at binigyan ng napakataas na approval rating ang Inday Sara Duterte. So anyway, yan po mga pangyayari sa linggong ito. It is now the 46 days since kinulong ang Tatay Digong. Ang tanong ko lang po, hanggang kailan kaya makukulong ang Tatay Digong? At mukhang napakatagal na itong 46 days na wala pa tayong kahit anong remedyo na inasasampa para kay Tatay Digong. Pero anyway, ako naman po nakipag-usap na kay Congressman Pulong at ang sabi ko ay may mga alternatibong mga remedyo kasi tingin ko nga hindi remedyo itong mangyayari sa ICC dahil if you go by the ICC past decisions, wala silang pakialam kung paano nakuha ang jurisdiction ng isang akusadong importante ay mabigyan daw siya ng isang patas na pagdinig. No? Sa akin naman, under modern human rights law, kapag mali ang pamamaraan kung paano nakuha ang jurisdiction sa pagkatao ng isang akusado, dapat maging dahilan para mawalan ng jurisdiction ng hukuman. Kasi hindi naman dapat na para ituwid ang di umano ay mali, ay gagawa na naman isang pagkakamali. No? Ang sinasabi ko po ay di umano. Kasi nga po, ang sinasabi nila, 30,000 victims and yet 43 lang ang sinasabi ngayon dito sa warrant of arrest na naging basehan nga para kinidnap ang Tatay Digong. Ulitin ko po, ang 43 counts of murder, kayang-kaya po yan ng ating mga hukuman sa Pilipinas at hindi na dahilan para mga dayuhang mahistrado pa ang umupo at makusga kay Tatay Digong. Kayang-kaya na po yan ng ating mga lokal na huwes, lokal na prosecutor, lokal na sistema na pagbibigay ng katarungan sa Pilipinas.